Uy, magandang gabi sa inyo mga insan, no? Nandito na naman tayo sa another episode of one of my vlogs. So welcome po kayo diyan. So today we're going to discuss no Coconut VA. So itong isang website na sa tingin ko ay napaka-legit, no? So kanina nag-take na ako ng quiz, no, kung para malaman ko kung qualified ba ako na mag-apply. So eto nagkaroon ako ng message na you have the potential to be a Coconut VA. Pero bago tayo makarating dito, tuturo ko muna sa inyo paano kayo makakarating dito, no? Paano nyo malalaman kung qualified ba kayo o hindi, no? So, okay guys, so ito yung website nila kung saan ka pwede mag-apply, no? So, ang gagawin mo, no? Kung ang gagawin mo, para malaman mo na agad kung pwede kang maging Coconut VA, ang gagawin mo lang is iti-take mo yung quiz. Ano ba yung quiz na yan? So, pipindutin mo to. So, pupunta ka, no? Magre-redirect yan sa website na to. Okay? Excuse me po. Coconut VA Pre-Qualifying Assessment. So, we value the quality of talent at Coconut VA, no? So, hindi sila daw naghahanap ng pichu-pichu lang ng mga talent. Gusto nila quality, no? And to ensure a seamless application process for you mga Itsan, please complete our pre-qualifying assessment. This will help us determine your qualifications and eligibility to proceed with the full application process. You will be asked to key in your English proficiency rating in this assessment. If you do not know your proficiency rating, you can get it here. So meron siyang link, no? fset.org quick check kung paano mo malalaman kung ano yung rating mo sa English, no? So tinitignan daw nila yung English proficiency mo kung gaano kataas, no? Kung yung level. So pag ready ka na, pipindutin mo to, no? Para ma-check mo yung English proficiency mo para magkaroon ka ng rating para mailagay mo dito sa assessment. Okay? So if ever na meron ka na, pipindutin mo ngayon yung start, no? Tatanungin ka na ng mga tanong. Are you based in the Philippines? How much experience have you had as a virtual assistant or remote worker? So sa akin more than 8 years na ako nagtatrabaho. So ilalagay ko 2 years, more than 2 years. Have you had any experience in the BPO industry or working with a US-based mga insan? So, tinatanong ka, sagot ka lang, more than 2 years. Ako, no prior experience ang sinagot ko kasi wala naman akong um, wala akong BPO experience eh. Pero nakita nyo naman, meron daw akong potensyal, no? Kahit wala akong BPO. So, alam nyo na ngayon na kahit wala kang BPO, meron ka pa rin potensyal na maging VA, no? So, kung meron ka experience na VA before, yun ang checkan mo. Kung meron ka namang experience sa BPO, yun ang lagyan mo, no? Kung kunyari, call center ka for 5 years, 7 years, 10 years, no? Gusto mo mag-VA, lagay mo dito more than 2 years, no? So what is your English proficiency rating? Yung sa akin kasi ang proficiency rating ko is C2. How many hours are you available to work per week? So sasagutan mo yan. Kung part-time, sige, 10, 20, 30, 40. So pwede part-time, no? Kunyari, 20 hours per week lang. Part-time, kalahating araw. So what hourly rate in USD are you expecting? Sagot ka, kunyari, 8 to 10, no? So yung sabi dito, again, meron na naman daw akong potential, no? Pero syempre, pinagchichikan ko lahat eh. Just for you to, um, kumbaga, makita nila na may potential ka. Pero kumbaga, sinagutan ko kanina, wala naman akong BPO experience. Meron pa rin naman akong potential na ma-hire nila, no? So, ganun lang, no? Doon yung malalaman kung pwede kayo mag-apply. Okay? So, pagkatapos nyo dyan, mamaya pipindutin natin itong apply now. Pero bago tayo pumunta dyan, reviewin muna natin, no? Ano ba tong Coconut BA? Bakit ba buko, mga insa, no? So, imekos-mekos muna natin to. Basahin muna natin yung isa-isahin natin, no? Kung ano ba yung qualifications. Siyempre, lahat naman siguro, hinahanapan natin ng qualifications. Siguro sa pag-ibig lang naman tayo nagkakaiba-iba, no? Sa mga qualifications. Pero siyempre, pagdating sa pagiging BA, no? Sila ang nag-hire. So sila ang may karapatang maglagay ng qualification rules. So basahin natin, no? So mga insan, communication skills, nakalagay dito, impeccable written and verbal communication skills at C1, CEF, FR or better.
Okay? Kung C1 ka, ako C2 kasi ako eh. Yabang. Ang yabang lang eh, no? So, depende yan sa qualification nyo pag sinagutan nyo yung assessment na sinabi natin kanina kasi di ba may link? So, kailangan sagutan nyo yun. Has the ability to explain or elaborate details with proper thought organization, spontaneity, and fluency. Okay? Mga insan, naintindihan nyo ba? Hindi ko rin naintindihan yun eh. Pero siguro ang ibig sabihin lang nun is marunong ka mag-explain kung anong dapat mong sabihin sa isang bagay na kailangan mong i-explain. Yun lang yun. Can communicate confidently across platforms, video calls, phone calls, chat, email, etc. Siyempre ako yan. No? Pagka, hindi I mean, yung confidence kasi guys, na ano yan, nai-improve yan eh. Kung hindi ka marunong, kung hindi ka magaling, hindi ka confident sa sarili mo, nai-improve yan through practice, no? Kagaya ko, vlogger ako, 'di ba? Nagvo-vlog ako, nakikita niyo ako dito, 'di ba? Every time nag-upload ako ng video. But the first 10 videos that I've created, di ako magaling. So na-improve ko kasi skill 'yan eh. So kung di ka sa tingin mo hindi ka confident sa pakikipag-usap, kailangan ngayon pa lang ayusin mo na. Mag-improve mo na, no? Kailangan um, improve mo yung pakikipag-usap mo sa English, no? Kasi video call on English yan eh, di ba? Kumbaga, kailangan manood ka ng mga English movie films, no? Kailangan magbasa ka ng mga librong English para nakakakuha ka ng grammar, no? Nare-review mo yung paano magsalita ng proper language or proper grammarization. Kasi pag palagi ka nagbabasa, palagi ka nanonood ng English, lalo na yung may mga subtitles, nai-improve mo yung lingwahe mo eh, yung communication mo. Kasi yun yung number one eh. Kaya nila nilagay yan na number one, no? Communication skills. No? So you have to improve. Kung hindi ka marunong, kung sasabihin mo sa akin, hindi ako marunong mag-English eh. Hindi ako pwede dyan, Insan. Eh, kailangan mong i-improve. Kung wala ka, lagyan mo. Yun lang. Experience. Okay. At least 1 year experience as a virtual assistant or remote worker or related, OR. Related, no? Ano ba yung mga related? Diba? At least 1 year experience working with US business, BPO, direct hire, etc. No? Kung may work ka sa corporate, pero nagwo-work ka sa mga Inglesero, no? Kunyari, nakapasok ka sa isang multinational company na puro puro English ang usapan, no? Lagay mo, 'di ba? Lagay mo doon sa assessment sa quiz kanina, di ba? So yun lang yun. Excellent computer skills with knowledge of MS Office, Google Workspace application. So marunong tayo niyan. Kung nandito ka sa vlog ko, pinapanood mo ako ngayon, we have a 10-day VA training. Panoorin mo yun. Kung di ka marunong, matututo ka. Kung wala, magkakaroon. Okay? Yun lang, mga insan. Okay, mekos-mekos nyo lang yung 10-day VA training, guys, nandito sa link down below kung gusto nyong mag-take ng 10-day VA training natin. Nandyan yan sa link down below. Panoorin mo, it's 10-day rigorous training. Sigurado, makakalimutan mo yung pangalan mo sa sobrang haba ng training. Joke lang. Joke lang. Good vibes lang, guys. Mahirap kasi maging boring eh. Pag binabasa natin to, boring na nga. Boring pa tayo. Good vibes lang. Good vibes. Experience with client-facing communication and client management is not required but highly preferred. Okay? Kung wala kang experience sa client-facing communication and client management, walang problema. Okay? Stop na doon. Pero kung may experience ka, okay yun. The best. Kasi syempre, may experience mo naman dito yan eh. Pero siguro kung may experience ka sa BPO, meron na yan. No? Meron na yan. So, equipment. Yan, equipment. Able to provide your own device that's suitable to complete client tasks and requirements with a stable internet connection and a readily available backup. No? Katulad ko guys, ako may backup. Dalawa yung fiber ko sa bahay. Isang PLDT fiber, tsaka isang Converge fiber. Okay, dalawa yung gamit ko. Tsaka meron pa akong isang dongle, no? Yung sinasaksak sa ano, sinasaksakan ng SIM card. Bali tatlo, bali dalawa yung backup ko. So importante 'yan, guys, kung gusto mo talaga mag-VA, kailangan mag-provide ka, no? Walang exception diyan kasi mahirap pag nawala ka ng internet, saka magko-connect na internet sa kapitbahay.
sa mga pinsan mo, sa mga insan mo, kung paano kung malayo yung bahay nila, tapos gabi ka mag-work. Ang hirap, di ba? So, kailangan mo talaga mag-provide, no? Okay, character. Well-rounded communicator, clarifies instructions. Ayan, nakalagay dito. Urgently communicates roadblocks, provides timely updates, and highly responsive. Okay, character. So nakita nyo naman, naintindihan nyo naman yan mga insan. Kumbaga kailangan, hindi ka pwedeng aanga-anga sa trabaho. Kailangan highly responsive ka. Pag tinanong ka, sumagot ka. No? Pag tinanong ka ngayon, sumagot ka ngayon or bukas. Depende sa oras ng sinagot mo. But you have to reply within 24 hours, especially if it's a client. Okay? Hindi mo pwedeng parang ang hirap ng tanong niya. Hindi pwede ganun na ipapagdalawang araw mo or 3 araw, 1 linggo bago ka sumagot. Kung ganun ang gagawin mo, hindi ka para dito. Kasi hindi pwedeng ganun sumagot. Kailangan sasagot ka detalyado, on time, at on point. Okay? Exceptionally conscientious with the ability to organize and prioritize work, utilize time well, and fully meet deadlines, and ability to complete work accurately to meet quality standards without rework. Okay, yung rework, nangyayari yan paminsan-minsan, no? Pero syempre, sinabi lang dyan na kailangan detalyado ka na hindi ka masyadong magkakamali ng ano, 'di ba? Yung lagi na lang nagkakamali. Pero yung pagkakamali, guys, nangyayari yan sa trabaho. Hindi yan pwedeng mawala, no? Kahit saang trabaho yan, meron at merong rework lalo na pag maarte kliyente, no? Lalo na kunyari, you're working on a graphics or website that talks about design and stuff. Syempre merong rework eh. Imposibleng wala lalo na pag art, no? Syempre there's always and always will be rework. Pero dito kasi sinasabi, siguro yung mga details, no? Kailangan highly ano ka, highly detailed person, detail-oriented, no? Proactive and reliable, no? Proactive, hindi ka dapat ikaw yung nag-iintay palagi. Kumbaga, ikaw yung magsasabi, no? Ikaw yung magsasabi sa kliyente mo kung ano yung kailangan, kung ano ba yung dapat gawin, no? So, yung ibig sabihin ng reliable and proactive. Prides themselves with a high level of professionalism and work ethic. So, alam nyo naman yun, dapat professional kayo, no? At yung work ethic nandun. Kumbaga, ibig sabihin lang naman dyan, mahal nyo yung trabaho nyo. Kung di nyo mahal yung trabaho nyo, hindi nyo gagawin na maayos, di ba? So, yun lang ibig sabihin yan. So, basic system requirements, medyo mababa yung needs nila, no? You will need to provide your own device with the following minimum specification. Intel Core i3, no? Quad-core or equivalent. Memory, 8 GB RAM. Available hard disk drive space, at least 1 GB, no? Hard disk drive space, at least 1 GB. Mababa yun, 1 GB. Siyempre, meron namang 1 GB ng hard disk drive space nyo, di ba? Operating system, Windows 8 or later. Mac OS X 10.8 or later. So, medyo mababa yan, Windows 8. Kasi kadalasan ngayon, Windows 10 or 11 na di ba? May 12 na ba? Basta alam ko, 10 or 11 meron na. Mac OS X, oo, meron. Mac ang gamit ko eh. Kumbaga, medyo mababa yan. So, pasok lahat. Siguro naman pasok lahat sa requirements pagdating kumbaga sa system, no? Okay, the Coconut BA hiring process. Although diniscuss na natin kanina, no? Ito yung hiring process. So 6 steps. Qualifying, quiz and paper screening. So yung kanina, no, yung screening test, initial interview after the screening test, client screening, no? Kumbaga yung initial interview, guys, ang mag-i-interview sa inyo si Coconut BA, no? Pero yung client screening, kunyari, okay ka, pasok ka na, no? In ka na, i-screen ka naman ni client, no? Kumbaga, si Coconut BA, magbibigay ng 3 BAs, no? Na kandidato at ibabato niya doon sa client para i-screen kayo, no? So, client screening test. Then, client interview. Kunyari, nagustuhan yung screening sa inyo, interviewin kayo ni client, tapos trial period, tapos Coconut VA ka na, no? So, kumbaga may trial period, then welcome ka na as officially Coconut VA. So, mabilis lang yan, no?
siguro pagka nag-apply ka, nasa 2 ka na, 'di ba? Pag in-interview ka, nasa 2 ka na. Then pag pinasa mo mga papel mo, 3, 4 client interview. Eh kadalasan nangyayari naman 'yan sa mga usual na online job platforms, 'di ba? So, okay doon. So ito, why choose Coconut PA? No, ito yung mga benefits, no? Above average pay, paid PTOs and US holidays. Di ko alam yung PTOs, pero alam ko yung US holidays. Kung ano yung PTOs, research nyo na lang. Pero syempre, ibig sabihin yan, may bayad. 13th month pay. Ayan, may bonus. Gusto natin lahat yan. Diba? 13th month pay. Syempre, pag December, kailangan buo mo matatanggap yung sahod mo. Kung maging 13th month pay, ito na yung panghanda, ito na yung mga pagbigay sa mga anak mo, 'di ba? Yung mga kunyari kung may katulong ka, magbibigay ka pa ng mga regalo, 'di ba? So mabuo mo makukuha yung sahod mo para mai-invest mo din. So 'yun yung ginagawa ko kasi sa 13 month. Birthday bonus and other perks. Syempre pag birthday mo, bibigyan ka ng mga bonus, charot. Profit sharing. Siguro ito usapan to with the client no kung magaling ka. So syempre bibigyan ka ng mga commission, 'di ba? Kunyari, magaling ka tapos napadpad ka sa sales, 'di ba? May mga ganoon eh. Tsaka healthcare insurance. So, ibig sabihin, meron kang HMO. Hindi ko alam kung MaxiCare ba 'yan or Pacific Cross. Sila na mabahala sa inyo, no? Kumbaga may insurance ka. So, 'yon. Pagtapos mong reviewin tong website, kumbaga, basahin niyo naman tong website, guys, no? Nasa link on the description below, no? Huwag kayong masyadong kabahan, no? Kung saan niyo hahanapin. Nandito lang, basahin niyo lang sa baba, no? So, yan. After niyan, at napasa niyo yung exam, no? Kanina, di ba yung exam? Napasa niyo tong exam, interact quiz. Yan. Sagutan niyo yan. After niyan, pag nag-apply kayo, siyempre may sasagutan na naman kayo. Ito lang, mga ano, 20 items. Siyempre, mabilis lang yan. Yung name, gender, saan location mo sa Pilipinas, Luzon ba, registered phone number, email, English proficiency level, no? Lagay mo dyan, C1, C2. Total years of experience as a VA or remote worker, 2+ years. Total years of experience supporting US businesses, BPO or direct hire. Um, Bahala ka na, no? Kung meron ka experience sa BPO, summarize your work experience in under 10 sentence. So, 10 sentence, equivalent of maybe 2 paragraphs, no? Summarize mo kung may experience ka, lagay mo dyan. Ano yung mga tools? What tools, software, platform have you experience with? Admin tools, CRMs, project management platforms, marketing platforms, page builders. Ito yung mga tinatawag na mga tools natin, no? So alam niyo na yan, Trello, Asana, Page Builder, ClickFunnels, um, Unbounce, mga gano'n, no? So kung meron kayo experience sa mga platforms, sa mga tools, lagay nyo dyan. In 5 sentences or less, specify what kind of role are you looking for, admin, marketing, blah, blah, blah. So bahala na kayo, no? Ano yung rate nyo? Ilang oras nyo gusto magtrabaho per week? Kumbaga, parang yung sagot nyo lang kanina dun sa quiz, ulitin nyo lang, no? So what time zone are you willing to work? Mamili na kayo dyan. Bahala na kayo. So yan. So yung internet speed, no, i-upload nyo, speed test. So drag and drop naman yan. Pwede nyo i-upload, no, drag nyo lang. Create your Coconut VA profile here. Ayan, and upload a PDF copy below. Make sure to include a link to your portfolio on the CVA profile if you have one. So kung may portfolio kayo, i-upload nyo dito. Ayan, no? Click to upload files. Take the 5 big personality test. So ito walang kaso dito, titingnan lang kung ano yung klase yung personality nyo. Hindi yan exam para malaman kung matalino ka o hindi ah. Titignan lang nila kung ano yung personality mo, paano tumatakbo yung utak mo, paano ka mag-decide. Yan yung personality test. Ano yung personality mo as a person. Alam nyo na kung kasing ugali nyo ako o anong ugali nyo, kung CEO ba tatingan nyo, di ba? Yung attitude, no? O
Malaro ba yung utak nyo? Yan, dyan yan tinitignan. So create a 1 minute intro video. So meron namang guidelines dyan, no? Reviewin nyo lang. Meron sample video kung paano nyo gagawin yung intro video nyo. So carry nyo na yan, guys, no? So how did you hear? How did you hear? How did you hear or learn about Coconut VA? So YouTube, lagay nyo YouTube. Kung wala, bahala na kayo, no? Others, ayan, others, lagay nyo YouTube. So yun lang guys, no? Salamat at kung tinapos niyo tong video na to, salamat at sana no kung interested kayong mag-apply dito, no? At sana makapasa kayo, no? I hope makatulong tong video na to sa inyo. And please guys, consider subscribing and don't forget to smash the like button like this. Like, like, like. Okay guys, mga insan, thank you for watching and I hope to see you in my next video. Salamat po and have a nice night.